Eto na mga kasolar yung ginawa kong simpleng solar aparato na kayang makapagpagana ng iba't ibang appliances tulad nitong washing machine, electric drill, grinder, at kung ano-ano pa. Sa video na ito ay makikita ninyo kung paano ko binuo itong simpleng solar aparato na ito. Very minimal lang ang mga pyesa na ginamit ko dito para makatipid. Pero talaga namang mapapakinabangan, lalo na kung may emergency. At kung mahilig ka mag-DIY ng solar setup at bago ka pa lang dito sa ating channel, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe dahil marami pa tayong video na gagawin katulad nito. Una nating ikakabit itong charge controller dito sa ating wooden board. Mag-drill muna tayo ng pilot hole para sakto yung butas ng mga tornilyo natin. Kung ganitong charge controller nga pala ang gagamitin ninyo na LGjoy ang brand, ay huwag na huwag kayong magkakamali sa pagkakabit ng mga wiring o magkakabaliktad ang mga polarity nito dahil siguradong masisira ito. Wala kasi itong reverse polarity protection, hindi katulad ng ibang charge controller na kahit magkabaliktad ang positive at negative ay okay lang. Dito sa controller na ito, once na nagkamali ka ay goodbye na, hindi na LGjoy kundi Elisad na. Ito naman yung pagkakabitan ng ating mga circuit breaker. DIN rail ang tawag dito. At dalawang circuit breaker ang gagamitin natin dito. Isa para sa solar panel at isa para sa battery. At hindi na muna tayo gagamit ng SPD dito o surge protection device. Dahil small setup lang naman ito at papatayin na lamang natin ang breaker kapag kumikidlat. At hindi rin garantisado ang SPD kapag talagang direct hit ang kidlat na tumama sa iyong solar setup. Hindi ko naman po sinasabi na walang silbi ang SPD. Pero hindi 100% na guaranteed ang protection na kaya niyang ibigay. Gayunpaman ay mas maganda pa rin na may protection ang mga device natin. Ito yung circuit breaker na gagamitin natin papunta sa solar panel. Kung mapapansin nyo ay magkaiba ang polarity sign dito sa baba kumpara dun sa taas. Hindi po yan factory defect. Reversible ang ganitong type ng circuit breaker. Ibig sabihin ay pwede ka rin magkabit ng source dito sa ibaba pero dapat mong sundin ang polarity na naka-indicate dito sa baba. At yung polarity sign sa itaas ay madi-disregard. Hindi na natin yung susundin dahil hindi naman tayo sa taas naglagay ng source. Pero kung sa taas tayo maglalagay ng source, ay kailangan nating sundin ang polarity sign na ito. At madi-disregard naman ang polarity sign dito sa ibaba. At hindi na natin siya dapat tingnan. Dahil kung susundin mo pa rin yan, ay siguradong magkakamali ka sa pag-wiring. Clarification uli mga kasolar, reversible itong ganitong type ng circuit breaker. At pwede kang mag-tap ng source sa taas or kahit sa baba. Ito naman yung circuit breaker natin papunta sa battery. 20 ampere yung breaker natin sa solar panel. At itong sa battery naman ay 50 amperes. Dahil ang plano natin gamitin na solar panel dito ay 500 watts. So kung 500 watts, divide 12.8 volts, nominal voltage ng LiPo for battery is equals to 39 amps. Multiply sa 1.25 for continuous duty cycle ay 48 amps. I-round off na lang natin sa 50. Kaya 50 amperes yung circuit breaker na ilalagay natin. Pero pwede tayong gumamit ng circuit breaker dito na 50 hanggang 60 amperes. Yung mga wiring connector niya ay pang terminal block. Pero i-connect natin siya ngayon sa circuit breaker. Kaya puputulin na lang natin itong connector niya. Dahil hindi naman ito papasok doon sa butas ng circuit breaker natin. Sa pagkukonek naman ng wire dito sa terminal ng circuit breaker, ay mas maganda kung gagamit tayo ng mga ferrules para hindi buhaghag yung mga hibla ng wire natin. Mas maganda ang contact point doon sa mga terminal. Yan kasi minsan ang nagiging dahilan kung bakit umiinit at nasusunog ang mga circuit breaker dahil sa loose connection. Pero kung wala naman tayong ganitong gamit, ay mas maganda na siguraduhin natin na mahigpit ang mga koneksyon sa circuit breaker natin. At palagian din nating i-check ang tornilyo ng circuit breaker dahil sa katagalan ay lumuluwag ito na siyang nagiging dahilan ng loose connection. Yan, tapos na natin gawin. Ikakabit na natin dito sa circuit breaker. I-disregard natin itong polarity sign dito sa itaas. Dahil sa baba tayo magkakabit ng source.
At ito yung susundin natin na polarity. Sa kaliwa ang negative at sa kanan yung positive. Medyo nakakalito nga lang mga kasolar. Pero mas maganda kung takpan na lamang ninyo yung polarity sign doon sa taas. Para hindi kayo masyadong malito. Dahil once na magkamali tayo dito, ay siguradong masisira yung ating charge controller. Yan kasi ang pangit dito sa LEJOY na charge controller. Wala siyang reverse polarity protection. Kasunod naman natin gawin itong wiring papunta sa battery breaker. Hindi na dito masyado nakakalito dahil susundin natin yung polarity sign dito sa itaas. Dahil ang source of power natin ay ang charge controller. Kaya dito natin siya itatap sa itaas. Ang positive natin dito ay yung kulay yellow na wire. At ang negative ay yun namang kulay itim. So ikabit na natin mga kasolar. At minarkahan ko muna bago butasan yung para sa tornilyo nitong inverter. Sunod naman ay itong kanyang MCCB. 100 amps yung capacity nito. At yung capacity naman ng inverter ko ay 1,200 watts. Pero 1,000 watts lang ang pinaka-maximum na gusto kong gamitin sa kanya. Kaya kung 1,000 watts divide sa 12.8 volts ay equals to 78 amps. Multiply sa 1.25 ay 97.6 amps. Round off sa 100. Kaya 100 amps itong ginamit ko. 6 gauge yung wire na ginamit natin dito. At gumamit tayo dito ng hydraulic crimping tools para maikabit natin ng maayos itong terminal lugs ng inverter papunta sa breaker. Hindi kasi natin ito maikabit ng maayos kung wala tayong proper tools na gagamitin. At nilagyan na rin natin ng string tubing para kukonti ang mga exposed na metal parts. Wala nga pala kung available na kulay black wire. Parehong kulay red ito. Kaya babalutan ko na lang ng electrical tape na kulay black para hindi nakakalito. At yan, pwede na nating ikabit. Left side yung negative ng inverter. Then sunod naman itong positive wire connection. Tapos yung wire ng charge controller ay dito ko na rin itatap sa input ng circuit breaker ng inverter. 8 gauge nga pala yung wire na ginamit natin dito. Pero yung size ng wire ng LEJOY ay 10 gauge lang. Mas maganda kasi kung mas malaking wire ang gagamitin. Mas less ang voltage drop.
So yung negative natin ay sa itaas. Dito natin siya itatap. 4 gauge yung gamit natin na wire dito. At i-connect na lang natin ito sa battery. Lalagyan ko na rin ng handle para mas madaling bitbitin. Parang semi-portable na rin. At ito na nga ang mga appliances at power tools na papaganahin natin. Una ay itong 20 inches na electric pan. Sunod ay itong jigsaw. Tapos itong drill. Itong grinder. Then itong washing machine. At kahulihan ay itong refrigerator. Tingnan natin kung kakayanin ba ng inverter natin na paganahin ang mga ito. So, iset up muna natin itong ating solar aparato. I-connect natin dito sa battery. May monitor na itong battery natin. At yan mga kasolar yung state of charge sa ngayon, 82%. Gagamit din tayo ng wattmeter para makita lang natin kung ilang watts yung nakukonsume ng mga load natin. Isasaksak natin dito sa output ng inverter. So na-power up na natin yung inverter. And saksak na natin itong extension cord. Ito yung wire papunta sa grinder natin. So yan mga kasolar, okay naman yung andar niya. At ito lang yung power consumption niya. Pero mas tataas pa yan kung magkakating tayo ng bakal. Sunod ay itong jigsaw. Pero 110 volts lang ito, 450 watts. At itong drill natin ay 110 volts lang din. Wala kasi akong available na 220 volts ngayon. Kaya gagamit tayo ng step-down transformer. Saksak natin sa inverter para maging 110 volts ang output. Same lang din naman ang power consumption kahit 110 volts lang ito. Real time po itong video natin mga kasolar. Hindi po ito nakapast forward. Ayun, naputol din. Sunod ay itong drill. Kayang-kaya mga kasolar. Sunod ay itong electric pan na brushless motor na. Converted na ito. So baliwala na lang ito. Kayang-kaya nga yung mga power tools. Ito pa kaya. At ngayon naman ay maglalaba tayo mga kasolar.
At ito yung konsumo ng washing machine. Kayang-kaya ng inverter natin kahit mga motorized load. Kumusta naman ang charging? Yun lang mga kasolar. Makulimlim ang panahon ngayon dito sa amin. At parang uulan pa nga. Siguradong mahina ang harvest nito. At ito po yung solar panel na ikakabit natin. So tingnan natin kung ilang amps ang mahaharvest natin kahit makulimlim. At yan mga kasolar, 13 amps lang. Mababa, masama kasi ang panahon ngayon. Ito yung wiring connection natin papunta dun sa solar panel. So ang pumapasok sa battery natin ay 10 amps. 74% ang state of charge ng battery. Dito sa controller, yung output niya ay 13 amps. 10 amps ang pumapasok sa battery. Yung 3 amps ay consumption ng inverter. At panghuli, try natin dito sa refrigerator kung kakayanin. Yan po ang temperature ngayon. Ito naman sa freezer, wala talagang kalamig-lamig. So sarhan na natin para ma-power on na. Wait lang natin na mag-stabilize. Hindi pa stable yung power consumption niya. Yung inverter natin mahina pa ang andar ng blower niya. Around 70 watts pa lang ang power consumption nitong rep natin. So pagkatapos ng mga nasa kalahating oras, ito na ang temperature niya sa loob. So medyo malamig na. At ito mga kasolar ang power consumption ng rep natin ngayon, 171 watts. At pagkalipas pa nga ng mga nasa 3 oras, ay 37% na lang ang natitira sa battery natin. So nakadepende na lang talaga sa battery kung gaano pa katagal mapapaandar ang rep natin. At sa mga nagtataka kung bakit wala akong inilagay na LBD module, ay ito po ang sagot. Mag-o-off ang discharge MOSFET ng BMS kapag low-bat na. Depende sa isinet mo na parameter. Katulad din sa LBD module na pwede kang mag-set ng gustong value. Diyan mga kasolar, pwede mong iset ang value kung kailan mo gusto mag-cut off ang discharge MOSFET. Pero hindi maaapektuhan yung charging niya. Hindi matutulog ang BMS. Yung sa discharge lang ang maka-cut off. Pero meron pa ring charging dahil separated silang dalawa. At kahit yung inverter naman mismo ay may sariling voltage cut off na. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay paki-like naman. At subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.